Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 11 ng Marrying a Tyrant Billionaire. Napaisip si Sam sa sinabi nito. Oo nga, ni minsan ay wala siyang nabalitaan na may sinama si Gabriel sa mga lakad nito. Doon lang siya nakaramdam ng kilig. Parang may dumidikta sa kanya na paniwalaan ang mga sinasabi ni Gabriel. Hindi naman siguro masamang umasa. Kung totoo man o hindi, ang mahalaga sinubukan at binigyan ko ng chance. Kaysa naman pagsisihan ko sa bandang huli. Total naman asawa ko na siya, sabi niya sa kanyang isipan. Let's go? Sabi ni Gabriel at hinawakan ang kamay ni Samantha. Napatingin naman si Sam sa kanya habang hawak ang kamay nito. Maglalakad silang magka-holding hands. Nag-aalangan siya dahil hindi siya sanay at first time ito sa kanya. Isa pa, hindi rin niya inaasahan na hawakan nito ang kamay niya ngayon. Muling sinulyapan niya ang kamay niyang nakahawak dito. Mas humigpit pa ang hawak nito roon ngayon. Pero dahil kinikilig siya ay hinayaan na lang niya ito. Kahit may kaunting ilang ay ayos lang sa kanya kahit maglakad sila ng nakaganito. Maya-maya pa ay sabay na silang lumabas ng suite at tinungo ang elevator. Pagkapasok ay agad na pinindot ni Gabriel ang button papunta sa rooftop ng hotel. Pagdating sa rooftop ay bumungad sa kanila ang mga nagkikislapang munting ilaw. Iyon na rin ang nagsisilbing ilaw sa rooftop. Napansin rin ni Sam na may nakaset up na round table at 2 upuan sa hindi kalayuan. Kasunod niyon ang pagtugtog ng violin na may sarap pakinggan. Dahan-dahan siyang inakay ni Gabriel papunta sa table. Dinner date ba ito? Ngumuti at nagkibit balikat lang si Gabriel. Napatingala siya at tumingin sa madilim na kalangitan. May isang bituin na naswertehan niyang nakita roon. Nagpasalamat siya sa bituing iyon para sa pagkakataong ito. Pagkuhay, itinaas niya ang libre niyang kamay sa ere sa parang aabutin niya ang nag-iisang bituin na iyon sa langit na tila kay lapit lang pero hindi naman talaga. Sa ngayon ay pakiramdam niyang parang si Sam ang bituing iyon. Tila kay daling abutin pero mahirap gawin. Kahit malapit lang ito sa kanya dahil sa madilim daw nitong nakaraan na marahil ay pumipigil dito na magmahal muli. Pero hindi ba kung hindi dahil sa madilim na langit, hindi rin naman natin makikita at ma-appreciate ang kagandahan ng isang bituin? Ang tanong, ni Katitingbay may nararamdaman para sa iyo si Sam? Banggit ng isang bahagi ng isipan ni Gab. You know, you can't have them, biglang sabi ng tinig ni Sam. Gulat na nilingon ito ni Gabriel, pero agad din siyang napangiti at hindi pa rin binibitawan ang kamay nito. Alam ko, so pwedeng ikaw na lang? Pabiro niyang sabi dito. Kinunutan siya nito ng noo pagkuway ibinaling ang tingin sa langit. I'm not a star, but you are for me, sabi niya rito. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagbibiro. Hindi nagsalita si Sam kaya nagpatuloy si Gabriel. Sabi ng mom ko, darating ang araw na may makikilala akong espesyal na tao. Someone would make me bend all my rules. Na gagawin ko daw ang lahat para sa taong yon. Kahit ano, even to reach for the stars. Sabi ko naman sa kanya, sa gwapo kong to, hindi mangyayari yon. Hindi pa rin nagsasalita si Sam pero hinawakan niya ang libre nitong kamay at muli iyong itinaas sa ere. Itinaas din niya ang libre niyang kamay katulad ng kay Sam. Iyan ba ang gusto mo? Turo niya sa nag-iisang bituin sa langit. Natawa si Sam. Iisa lang naman ang star dyan ngayon. Pero napatanga ito nang itapat niya ang kamay sa direksyon ng bituin at umaktong tila aabutin iyon. Pagkuway, inilapit nito ang kamay na may hawak ng bituin na nakataas ding kamay ni Sam. Tama nga si Ma'am, at marahil ay ikaw ang taong sinasabi niya. Oh my God, ito na ba yung hinihintay ko? Sasabihin na ba niyang gusto niya talaga ako? Tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya isasabog ang puso niya dahil sa sobrang init at kilig ng nararamdaman ng mga oras na iyon.
Sam? Mahinang sabi ni Gabriel kaya tumingin siya dito at paglingon niya'y nakita niyang nakatingin na ito sa kanya. I like you. Simula noong una kitang nakita ay hindi ka na nawala sa isipan ko. Noong una, hindi talaga ako pumayag na pumalit sa pwesto ng kuya ko dahil ikaw ang hinahanap ko. Until I saw your file at nabasa kong Velasco rin ang surname mo, kaya agad kitang ipinaimbestagahan. At noong nalaman ko na anak ka ng Velasco at ikaw ang pumalit sa kapatid mo ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag agad ako sa gusto ng kuya ko. Oh my God! Nanlaki ang mga mata ni Sam kasabay ng pakiramdam niyang sasabog ang kanyang puso. Ito na nga yun, hindi makapaniwalang hiyaw ng kanyang isipan. Nanatiling walang kibo si Sam. Hindi pa rin kasi niya alam kung ano ang isasagot sa lahat ng mga sinabi ni Gabriel. Sam, huwag ka nang pakipot pa. Si Gabriel hindi iyan at hindi basta-bastang lalaki. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Naku, huwag kang papadala sa mabulaklaking salita niya at baka masaktan ka lang. Tutol naman ang isang bahagi ng isip niya kaya gulong-gulo na siya. Gusto niyang subukan pero takot siya. Sam, gusto mo rin ba ako? Tanong ni Gabriel. Napalunok naman ng laway si Sam saka huminga ng malalim. Pwede bang bigyan mo pa ako ng sapat na panahon na kilalanin ka pa? Yes, you like me but my question is, until when? Kahit pa sinasabi mo na marami kang nagugustuhan sa akin pero hindi mo pa naman ako lubos na kilala. Mas makikilala mo lang kasi ang isang tao kapag nakasama mo palagi. Paano kung darating ang araw na ma-realize mo na hindi mo naman pala ako gusto dahil naaawa ka lang sa akin? Paano kung may makilala ka pang mas magugustuhan mo at parehas kayo ng estado sa buhay? Paano kung... Enough! Kung hindi ka pa handang sagutin ang mga tanong ko, ay handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa iyo na totoo lahat ng sinasabi ko. Sam, handa akong hintayin ka kung kailan mo ako magugustuhan. Kahit naman mag-asawa na tayo ay handa ko pa ring patunayan na deserve kang hintayin. Kaya relax ka lang, okay? Hindi ka magagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Siyempre, alam ko naman na lahat ng gusto ko dapat agad-agad nakukuha ko. Putol ni Gabriel sa iba pang sasabihin ni Sam. Well, kung sa ibang bagay siguro oo. Pero pagdating sa'yo, kailangan ko sigurong pagtrabahuhan ng mabuti. Kasi iba ka, Sam. Worth it kang hintayin. Dugtong pa nito. Thank you, nakangiting sabi ni Sam. Kahit paano ay nabawasan ang kaba niya. Akala kasi niya na hindi matanggap ng ego ni Gabriel na kailangan pa niya na itong paghintayin kung kailan siya sasagutin ang mga tanong nito. Alam naman kasi niyang si Gabriel ang tipo ng habulin talaga ng babae at sanay itong ang babae nagsasabi ng saloobin para rito. Maupo na tayo? Aya nito at saka hinila ang upuan upang makaupo na siya. Pagkaupo nila ay tinaas lang ni Gabriel ang kanang kamay. Senyales na iserve na ang food. Unang na-iserve ay ang slow roasted tomato, garlic and prawn spaghetti. Next is a cheesy scallop potato. It's a baked sliced potato with grated Parmesan cheese and sprinkled with fresh parsley on the top. And the third dish was a surf and turf. A surf and turf is a dish containing seafood and red meat. The most typical combination is beef steaks with shellfish such as lobster, crab legs, or prawns. Last na dinala ay ang isang bote ng wine. At bago umalis ang waiter ay nilagyan muna nito ang 2 glass wine. Pansin na naman ni Sam na halos paborito na naman niya ang nakakahain. At sigurado na mabubusog na naman siya. Let's eat, sabi ni Gabriel at saka iniunat ang kamay saka hiniwa-hiwa ng bite size ang beef steak na nasa plato ni Sam. Napaka-gentleman niya talaga. Tila sasabog na naman siya sa kilig na ewan. Tila hihimatayin, tila naiihi. Samot-saring emosyon. Tumibok din ng sobrang bilis ang puso niya habang tinitingnan ang kamay ni Gabriel habang hinihiwa nito ang beef na nasa plato niya.
Maya-maya pa napaangat siya ng tingin. Napatingin siya sa gwapong mukha nito. Bakit ba ngayon ko lang napansin ang kagwapuhan nito? Gwapo pala siya. Hay, palibhasa sa problema ko ako nakatuon noon kaya hindi ko masyadong napansin ang kagwapuhan ng mukha ng betlog na to. Akalain mo yon? Akala ko katapusan na ng mundo dahil nagpakasal ako sa hindi ko kilala. Napagtanto ni Sam na minsan ang buhay ng tao hindi mo talaga masabi kung ano ang pagdadaanan mo sa buhay. Maraming masaya kang pagdadaanan pero marami ding kalungkutan. Minsan, marami kang magagandang plano sa buhay pero hindi naman talaga lahat ibibigay sa iyo ng Diyos. Minsan, napag-uukulan mo ng mahabang panahon ang problema at nakakalimutan mo ng maging masaya. Yung ginugugol mo ang oras sa pag-iisip na wala nang saysay ang buhay mo dahil walang nang mawawala sa'yo. Iniwan ka na ng mga taong mahal mo pero hindi pala dapat ganon. Kailangan mo palang tanggapin lahat at magpatuloy sa buhay at maging masaya dahil sa mundong ibabaw ay walang bagay na permanente. Lahat nagbabago, lahat nawawala tulad ng buhay ng tao. Kasi kapag hayaan mong mabulok ka sa nakaraan, kapag nagkataon, sa huli mo lang maiisip na mas marami pa palang pwedeng pag-ukulan ng panahon sa mga nasasayang na oras sa buhay mo. Tulad ng nangyari sa kanila ni Anton, sabi niya sa sarili noong mawala ito ay wala nang saysay ang buhay niya. Pero nagkamali siya. Pwede pa pala siyang sumaya ulit. Ayaw niyang dumating sa punto ng buhay niya na magsisi siya at isiping balikan at baguhin ang nakaraan dahil sa may sinayang siyang pagkakataon. Hey, something wrong? Sumasakit na naman ba ang puson mo? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Tapos na niya kasing hiwain ang beef na nasa plato ni Sam pero hindi pa rin ito nagsisimulang kumain at nakatulala lang ito sa kalawakan. Sam! Muling tawag ni Gabriel nang hindi pa rin ito sumagot. Ha? Doon lang tila bumalik sa realidad si Sam. May problema ba? Tinatanong kasi kita kung masama na naman ang pakiramdam mo but you didn't answer me. Wala naman, may naiisip lang kasi ako. Ano naman? About us? What about us? Never mind, kumain na tayo at nagugutom na ako. Pag-iiba ng usapan ni Sam. Okay, basta kapag may gusto ka or if there's anything you need, don't hesitate to ask. Tumango lang si Sam bilang tugon. Nang hindi na sumagot si Sam ay kinuha ni Gabriel ang baso niya na may lamang wine saka itinaas iyon at sinabing cheers. Kaagad namang kinuha ni Sam ang baso niya. Cheers! Nakangiting ipiningkin ni Sam ang baso niya sa baso ni Gabriel at sabay na dinala sa mga labi ang baso at sumimsim habang magkalapat ang mga mata nila. Si Sam na rin ang unang nagbawi ng tingin at itinuon ng atensyon sa pagkain. Pare kasi siyang mapapaso sa mga titig ni Gabriel at hindi niya napapansin kahit bago pa lang niyang nakikilala ito, parang nagiging malapit na siya rito nang hindi namamalayan. Parang nabali rin ang sinabi niya na kahit si Gabriel na ang natitirang tao sa mundo ay hindi niya ito magugustuhan. O baka naman dahil doon sa sinabi niya kaya na-challenge si Gabriel. Na kaya niya ito ginagawa sa kanya upang mapatunayan na kaya niya itong paibigin. Lalo na namang naguluhan si Sam sa isiping iyon. Pero bahala na, sabi ng isipan niya. Pagkatapos kumain, inayang sumayaw ni Gabriel si Sam. Pumayag naman si Sam na walang pag-aalinlangan dahil gusto lang din niyang mai-enjoy ang gabi with her husband in name. Ngayon lang niya ito naranasan kaya gusto niyang namnamin ang mga kaganapang iyon. Para sa kanya, kung isang panaginip lang ito, at least na-enjoy niya. Can I ask something? Tanong ni Gabriel habang sumasayaw silang dalawa. Sure. Sino si Anton sa buhay mo? Saglit na natahimik si Sam bago sumagot. Dating boyfriend, pero patay na siya. Isa siyang sundalo at napasama sa nasawi nung bumagsak ang helicopter na dapat maghahatid ng supply sa kampo nila. Yung time na nasira ko ang damit mo at nagkautang ako sa'yo tapos noong nakita mo ako sa daan na basang-basa, yun yung mga panahon na nawala siya at kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad. At noong nakita mo ako malapit sa istasyon ng tren,
Yun yung araw na kalalabas ko lang ng ospital at kalilibing lang din ni Anton. Kwento ni Sam. Nabigla rin siya sa sarili dahil habang kinukwento iyon ay hindi na siya masyadong nasasaktan. Sorry to hear that. Hindi akalain ni Gabriel na ganun pala ang pinagdadaanan ni Sam ng mga panahong iyon. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya dahil doon. Puro pang-iinis pa naman ang ginawa niya kay Sam noon. It's okay, ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi kung kailan kukunin sa atin ang mga mahalagang tao sa buhay natin. Oo, aaminin ko, ang sakit, sobrang sakit at umabot ako sa punto na halos mawala na ako ng gana na mabuhay. Noong mangyari iyon ay halos gumuho rin ang mundo ko at naisipan ko ring tapusin na lang ang buhay ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Salaysay na Sam. Sa bagay at hindi rin natin masasabi kung sino ang mga taong darating sa buhay natin. Tulad mo, hindi ko inaasahan na may darating sa buhay ko na babaeng tulad mo na magugustuhan ko ng husto. Ikaw ang dahilan kung bakit nabago ang pananaw ko sa buhay. And one more thing, you are the reason why I am happy now. I want you to be happy also. But I want to be the reason. Yes, the happy heart was seen in our looks, but the heartache is causing of our sadness. Don't have to think you're hurting. Smile. Remember, God is the reason why you have a happy heart. If someone comes into your life and becomes a part of you, but for some reason he couldn't stay, don't cry too much. Just be glad that your paths crossed and somehow he made you happy even for a while. At kaya ko rin ginagawa ito because all I wanted was for you to be happy. I just wish that could be the one who could make you happy again because I love being the reason why you smile. Kasabay ng mga sinasabi ni Gabriel ay siya ring play ng kantang Nung Dumating Ka na kanta ng Bandang Lapis. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo ng lahat pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligaya ang buhay. Pangako ko sa'yo na hinding-hindi kita iiwan. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Sam matapos marinig ang mga sinabi ni Gabriel. Parang siyang nasa alapaap habang pinapakinggan at ninanamnam ang ibig sabihin ng lyrics ng kanta. Parang saktong-sakto kasi ang lyrics ng kanta sa sinabi ni Gabriel. Para na rin siyang bibigay ng mga oras na yon. Gusto na rin ba niya si Gabriel? Bibigay na ba niya ito ng chance? Pero parang wala naman atang kasiguraduhan at wala siyang panghahawakan dahil ang sabi nito ay gusto lang siya. Magkaiba naman ata ang gusto sa mahal. Pero tama bang mag-expect siya ng malalim kaagad at mahalin agad siya? Buwan pa lang silang magkakilala? Nako Sam, ang dami mong pero sa buhay. Hindi ba pwedeng sumabay ka na lang sa Agos? Isa pa, hindi ka naman talaga dihado dahil lahat ginagawa ni Betlog sa'yo ang pabor. Lahat sa'yo girl. Ano pa ba ang pinapakipot mo ha? Himutok ng kabilang bahagi ng isipan niya. Pagod ka na ba? Tanong ni Gabriel. Alam niyang wala pa siyang makukuhang kasagutan mula kay Sam, kaya hayaan mo na siya itong makapag-isip. Medyo, tugon naman ni Sam. Babalik na ba tayo sa suite o gusto mo na din muna na dito tayo? Pwede bang bumalik na tayo? Hindi ba bukas na tayo babalik ng China? Mas okay kung maaga tayo makapagpahinga ngayon dahil ilang oras na rin ang biyahe natin from here to China. 4 hours and 50 minutes din kasi ang biyahe by plane kaya nakakapagod rin yon. Well, you're right. We really need to rest early tonight. Let's go? Ngumiti at tumango naman si Sam bilang tugon. After that, Gabriel once again held Samantha's hand at inakay na ito papunta sa pasukan ng elevator pabalik sa kanilang suite. At kahit walang kasagutan sa mga tanong niya, ay masaya pa rin siya. Masaya siyang kasama niya ang babae nagpapasaya sa kanya ngayon. Magbibihis lang ako.
Pagpaalam ni Sam, tumango lang si Gabriel saka pumasok sa kwarto upang magbihis din. Habang kumukuha ng pamalit na damit ay napangiti naman si Sam. Hindi pa rin kasi maalis sa isipan niya ang mga sinabi ni Gabriel kanina. Parang naririnig pa rin niya ang boses nito habang sinasabi ang mga katagang nagpapalambot ng puso niya. Mga katagang kay lamig sa taingang pakinggan. Mga katagang tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Kay sarap talikang ma-inlove, para ka nakasakay sa roller coaster. Sam, sabi mo magbibihis ka lang. Ilang minuto ka na riyan, tawag ni Gabriel. Magbabanyo ka ba? Tanong ni Sam. Hindi, pero sabi mo kailangan nating matulog ng maaga, di ba? Mauna ka nang matulog, may gagawin pa ako. No, I'll wait for you. Kung hindi ka lalabas dyan, papasok ako. Oo na, lalabas. Ang hilig mo talagang manakot. Napangiti naman si Gabriel nang marinig ang sinabi ni Sam. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto ng banyo. Bakit ka ba nagmamadali, ha? Inaantok na kasi ako at gusto kong katabi ang asawa ko. May reklamo? Ano? Katabi? Hindi ba? Hindi pa. Shh! Ang sabi ko, gusto lang kita katabi. Kung ano-ano na agad iyang pumapasok sa isip mo eh. Sa sofa na lang ako matutulog ngayong gabi. Promise, maaga akong gigising bukas. Hindi pwede. Wait, ayaw mo ba akong katabi? Naligo naman ako, saka gwapo at mabango pa. Ayan na naman tayo eh. Pero hindi naman sa ganon. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako sanay. In short, naiilang pa ako. Paano ka masasanay kung hindi natin gagawin? Paano ka masasanay kung natatakot ka palagi na makatabi ang asawa mo? Look, hindi naman ako masamang tao. At hindi naman kita pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. Okay, fine. Nakabusangot na sabi ni Sam sabay na una nang pumasok sa kwarto. May monthly period ka ba ulit at bakit nagsusungit ka na naman? Kapag may period lang bang pwedeng magsungit, ha? Hindi naman, kahit araw-araw ka pa masungit, cute ka pa rin. Kaya ayos lang, nakangiting sabi nito. Cute your face. See? Ang cute mo talaga? Pangaasar pa lalo ni Gabriel. Inirapan lang ito ni Sam saka nahiga na patagilid sa kama. Kunwari galit siya pero deep inside ay hindi naman talaga siya galit. Mas kinikilig pa nga siya ngunit pinipigilan lang niya. Naramdaman rin ni Sam na humiga na ito sa kama. Sam? May tanong ako. Ano naman? Pangarap mo ba talagang magkabahay? Oo, ang hirap kaya kapag nagre-renta lang ng apartment. Ganun ba? Aanhin mo naman ang bahay kung pwede ka namang tumira sa puso ko. Ay, ang corny mo. Hindi ka naman kumain ng mais. Napangiti si Gabriel. Sam, ano na naman kakornihan iyan? Alam mo ba sa isang patak ng tubig na buo ang ulan? Sa isang buhos ng ulan na buo ang baha? At sa isang kapirasong lupa na buo ang mundo? Sa isang hulma ng putik na buo ang tao? Parang ikaw, sa isang ngiti mo lang, nabuo ang puso ko. Napahalakhak si Sam. Natatawa siya na may kalakip na kilig. Gandang-ganda ng sinabi ko, pagtatawanan mo lang ako. Nakakatawa ka naman kasi at hindi ko rin akalain na ang isang Gabriel Hinder ay may tinatagong kakornihan pala sa katawan. Corny daw pero kinikilig yan. Alam mo, ang feeler mo. Hindi na ba pwedeng mahal naman kita? Sagot ni Gabriel na pinakadiin-diinan ang salitang mahal kita. Napabalikwas naman ang bangon si Sam. Anong sabi mo? Bumangon naman si Gabriel saka humarap kay Sam. Kinulong nito ng dalawang palad ang kanyang muka at pinakatitigan ng husto saka sinabi, Mahal kita. I love you. Napatakip ng bibig si Sam. Tama ba ang rinig ko? Mahal niya ako? Pero hindi naman ako. Hindi natuloy ang kanyang sasabihin dahil tila umurong ang dila niya at hindi rin niya magawang salubungin ang mga titik nito. Alam mo, my sweet lovely wife,
Hindi ko naman kailangan ng perfect person para mahalin ko at magmamahal sa akin. Ang kailangan ko lang ay isang taong magpapadama sa akin na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya ako iiwan. Yung babae na kahit masungit kapag may period, tupakin kapag gutom, clingy kapag masama ang pakiramdam pero mahal ko at mahal ako. Yung babae na kahit tutol ang buong mundo sa relasyon namin, worth it ipaglaban. Iyan lang naman ang gusto ko, Sam. Buong pusong wika ni Gabriel. Napayo ko si Sam na tila napaisip. Nasa punto na kasi siya na gusto na niyang aminin kay Gabriel na gusto rin niya ito. Aaminin ko na ba sa kanya? Wala naman sigurong mawawala kung magsasabi ako ng totoo. Mahirap magpigil. Mahirap itago ang tunay na nararamdaman. Mahirap magpanggap. Bahala na, sabi ni Sam sa kanyang isipan. Buo na ang loob niya. Aamin na siya kaya muli siyang nag-angat ng tingin at muling naghinang ang kanilang mga mata. Tumikhim siya na para bang tinatanggal ang bara sa lalamunan bago nagsalita. Alam mo, ang totoo niyan ay ilang araw na akong hindi matahimik. Ilang araw nang magulo ang isipan ko dahil hindi ako sigurado sa kung ano ang feelings ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa mga tanong mo dahil natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa relasyong ito. Maraming alinlangan at katanungan. Pero ngayon pagkatapos kong marinig ang lahat ng mga sinabi mo, nasabi ko sa sarili ko na bakit hindi ko subukan? Wala namang mawawala at saka napagtanto ko na masaya pala ako kapag kasama kita. At nararamdaman ko na mahalaga pala ako. Na lahat ng mga ginagawa mong pag-aalala at pag-aalaga sa akin ay gusto ko. Gab, gusto rin kita? Hindi ko alam kung pagmamahal na bang matatawag iyon pero ang alam ko ay masaya ako kapag kapiling kita. Pag-aamin ni Samantha. Nangilid ang luha ni Gabriel matapos marinig ang mga sinabi na Sam. Parang gusto niyang magtatalon sa tuwa dahil sa nalaman. Gusto siya ni Sam. Gusto siya ng babaeng inaasam na makasama ng panghabang buhay. Sa tuwa at kagalakan ay tila naubusan naman siya ng sasabihin kaya nginintian niya lang ito at niyakap ng mahigpit. For him, Sam is a really gift of God. Thank you, usal ni Gab. I'm so blessed for having you in my life. My life has become more enjoyable because of you. When I look into your eyes, I do not just see your eyes because I see my future. You have brightened my life. You have given me happiness and a future to believe in. You are the pillar and support in my life. The greatest gift of my life that I have ever had. I love you, my sweet lovely wife. I really do. Dugtong pang sabi ni Gabriel. I don't know what to say, sabi na Sam na tila ba naglalahad sa ulap ng kaligayahan. Okay lang, ang mahalaga alam kong gusto mo ako, sabi ni Gabriel. Tinitigan siya nito na para bang binubuksan nito ang puso nito. Ipinapakita sa kanya sa pamamagitan ng mata nito at nagtagumpay naman ito. Undeniable love was there, lurking in his soulful eyes. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong yumuko at napatingin sa mga labi ni Sam. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na alam ni Sam kung paano siya napasunod ng asawa sa gusto nito. Namalaya na lang niyang nakahiga na siya sa kama at nasa ibabaw niya. Ito at buong puso at walang alinlangan tinutugon ang mainit na halik ng asawa. The next second ay iniwan nito ang labi niya. He then started to plant kisses on her forehead, down to her nose and her cheeks. Bumaba ang mga labi ng asawa sa kanyang liig. Napasabunot siya sa buhok nito sa nararamdamang sensasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naalarma si Sam. Hindi pa siya handa. Hindi pa buo ang loob niya kaya bahagyan niya itong itinulak at sinabing, "Please, enough. I'm not ready this time." Kaagad namang tumigil si Gab. "I'm sorry, nadala lang ako." "It's okay, let's sleep." "Pwede bang yakapin kita while sleeping?" Ngumiti lang si Sam bilang tugon. Lumapit naman si Gabriel at niyakap siya ng mahigpit habang sa pareho na silang nakatulog.
Bakit ka umiiyak? Tanong ng batang lalaki, edad siyam hanggang 10 sa batang babae na edad 5 hanggang 6 na taon. Bakit mo naman tinatanong? Why? Masama bang magtanong? No, pero paki mo ba? Kahit sabihin ko pa, hindi ka naman makakatulong. Then tell me, how can I help you kung hindi mo naman sasabihin sa akin kung anong dahilan ng pag-iyak mo? Napalo lang naman ako ng mama ko kasi hindi ko kaagad sunod ang utos niya. Bakit naman kasi hindi mo sinunod? Inuna ko kasi yung projects ko sa school. Bakit hindi mo pinaliwanag? Nagpaliwanag ako pero hindi naman ako pinaniwalaan. O ito, para tumigil ka na sa pag-iyak, sa'yo na lang itong food ko. Ayoko nga, baka may lason pa iyan. May lason? Hindi naman ako bad, no? Ito, kakagatan ko para hindi ka makapag-isip na may lason ito. Wika ng batang lalaki sa kakinagatan ang sandwich na hawak nito. See? Wala namang nangyari sa akin? Okay, sabi ng batang babae sa kinuha ang sandwich at nagpasalamat. Sige na, uuwi na ako at baka hinahanap na ako ng mami ko. Ikaw, umuwi ka na rin sa inyo. Saka kapag nalungkot ka ulit, tumingala ka lang sa langit at tumingin sa bituin para maalala mo ko. Thank you again, big brother. Muling pasasalamat ng batang babae. You're welcome. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ayokong sabihin pero pangako, bukas kapag bumalik ka rito sasabihin ko. Talaga? Sige, babalik ako, sagot ng batang lalaki na napatingin sa leeg ng batang babae. Napansin kasi niya ang pulang birthmark na nasa collarbone nito. Bye! Paalam ng batang babae sa kapatakbong umalis. Brother! Sambit ni Sam habang nakapikit ang mga mata. Brother! Muli niyang sambit. Naulinigan iyon ni Gabriel kaya napatingin siya sa asawa. Brother Gabi! Napakanuot-noo si Gabriel. Napatingin siya sa orasan and it was 5 in the morning. Sino na naman si Gabi? Sam! Tawag ni Gab. Brother! Sam, wake up! Gising ni Gabriel sa kanya. Ha? Napamulat si Sam at napahawak sa dibdib. Napanaginipan kasi niya ang batang lalaki na nakilala niya sa park noong 5 taong gulang pa lang siya. Nananaginip ka, sabi ni Gab. Sorry, nagising ba kita? Hinging pasensya ni Sam saka bumangon at sumandal sa headboard ng kama. It's okay, narinig ko kasing may sinasambit kang pangalan pero nakapikit ka, sabi nito na napabangon na rin. Napanaginipan ko kasi yung batang lalaki na nakilala ko sa park noon. Ewan ko ba bakit ko siya napanaginipan ang tagal na noon. Siguro mga 5 taon pa lang ako noon, kwento naman ni Sam. Naipaisip si Gabriel. Nung unang kita niya kay Sam at napansin niyang may birthmark din ito sa bandang collarbone ay kinutuban na siya pero naisip din niya na baka nagkataon lang kaya hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin. May naalala rin akong batang babae noon sa isang park. Naalala ko umiiyak siya dahil pinalo siya ng mama niya. Pinalo? Tanong ni Sam. Bigla rin kumalabog ang dibdib niya. Sumago sa isip niya na baka si Gabriel ang bata na iyon. Yes, pinalo raw siya kasi hindi agad sinunod ang utos ng mama niya dahil inuna niya ang project sa school. Oh my God! Baka ikaw ang batang lalaki na nakilala ko. Naalala ko, binigyan ko siya ng sandwich para hindi na siya umiyak. Hindi agad niya tinanggap dahil baka may lason kaya kinagatan ko muna. Pagkatapos ko makagatan, saka pa lang niya kinuha at umalis na. Pero Gabi ang pangalan ng bata na nakilala ko. Well, Gabi ang tawag sa akin ng mami. Talaga? Ikaw yung batang yon? Maybe. Alam mo ba na bumalik ako sa park kinabukasan kasi excited akong malaman ang pangalan mo? Sabi mo kasi noon kapag bumalik ako sasabihin mo na ang pangalan mo. Kaya lang nalungkot ako kasi hindi ka bumalik.
Simula noon ay hindi ka na nawala sa isipan ko. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin kita. Pero dahil hindi ko alam ang pangalan mo ay nahirapan ako. Ang tanging palatandaan mo lang sa akin ay ang birthmark sa lieg mo. Naalala mo ba na sinabi ko na kapag nalulungkot ka, tumingala ka lang sa langit para maalala mo ko? Ako kasi palagi kong ginagawa. Palagi ako nakatingala sa langit tuwing gabi at kinakausap ang mga bituin at humihiling na makita kitang muli. Akala ko nga kinalimutan mo na ako kasi hindi ka bumalik. Napaluha si Sam nang marinig iyon. Tadhana nga ba ang muling nagtagpo sa kanilang dalawa? Hindi niya akalain na si Gabriel ang batang iyon. Ang batang nagpagaan ng loob niya noong mga panahon na ang lungkot niya. At magpahanggang ngayon ay ito ang muling nagpasaya sa malungkot na buhay niya. Bakit ka naman umiiyak? Hindi ka ba masaya na ako yung batang yon? Masaya, kaya naiiyak ako kasi ang saya ko. Ang saya ko kasi muli kitang nakasama. Ang saya ko kasi nakita na kita. Ang tagal ko ring inasam na makita kang muli. Halos gabi-gabi akong nakatingala sa langit at kinakausap ang mga bituin para gumaan ang loob ko. Hindi kita nakalimutan dahil hindi ka naman nawala sa isip ko. At kaya ako hindi nakabalik noon kasi hindi ako pinalabas ng mama ko. Kinulong niya ako sa kwarto. Habang nagkukwento ay wala ring humpay ang tulo ng luha ni Sam. Alam mo, nung una kong makita ang birthmark mo ay may naalala na ako sa'yo. Hindi ko lang pinagtuunan ng pansin kasi akala ko nagkataon lang. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi ako pumayag agad sa gusto ng kuya ko dahil sa'yo. Gusto kasi kitang makita para alamin kung ano na ang nangyari sa'yo. Gusto ko kasing tuparin yung pangako ko sa sarili ko na hahanapin muna kita. Kaya nga siguro hindi ako masyadong malapit sa mga babae dahil may nagmamay-ari na ng puso ko. At ikaw yun, Sam. Ikaw lang ang nilalaman ng puso ko noon pa man. Napahulkulhol na lang si Sam. Wala na namang lumabas ni isang salita sa mga labi niya dahil sa sayang nararamdaman. Sa sayang nadarama ay siya na ang kusang yumakap kay Gabriel. Gumanti naman ito ng yakap sa kanya at hinalik-halikan ang noo niya. Ito na ba ang tinatawag nilang destiny? Tanong ni Sam habang nakayakap pa rin kay Gabriel. Pwedeng oo, pwede ring hindi, tugon nito. Hindi ka ba naniniwala sa destiny? Naniniwala naman, pero kahit destiny mo iyon, it's your choice pa rin naman kung ano ang pipiliin mo. Yeah, most of us believe in destiny and fate. With that belief, we can live our lives with confidence and be hopeful about the times to come. Believing in destiny and that we are destined for something, we are able to live more freely and surrender ourselves more to what destiny holds for us. Not forcing ourselves into things and following the path that the heart truly wants is one of the fundamental steps to find what fate has for us smoothly. We should learn to follow our passion and trust what destiny holds for us. All of us are destined for great things, and we all have a future in which we should trust. We should also believe in ourselves throughout the process and not just simply accept fate. We can always build our own destiny by following our dreams and working hard. We will, in fact, change our destiny that way and will be fated to be in a better probable future. Fortune is often thought to occur when you met your true love, and this can be argued as the destiny of your life. Alam mo, nosebleed talaga ako madalas sa'yo. Nagtatanong lang naman ako kung naniniwala ka sa destiny, ang haba na ng sinabi mo. Biro ni Sam. To naman, pinapaliwanag ko lang naman. I know, binibiro lang naman kita. Saka tama ka naman eh. Some people believe in destiny. Mayroon din tayo na they believe in fate. But I believe that happiness is something we create. Exactly. O siya, kailangan ko na palang maligo at 6:00 na. Sabi ni Sam nang makita sa orasan ang oras saka kumalas na sa pagkakayakap kay Gabriel. Maaga pa naman sabi ni Gab. Hindi ba 8 AM ang flight natin?
Oo, pero private plane ko naman ang sasakyan natin pabalik kaya hindi ka masyadong mahahassle. Matulog ka pa. No, I need to take a bath na para mabilis na lang mamaya. Sabi ni Sam, saka bumaba na ng kama at lumabas na ng kwarto. Wala nang nagawa pa si Gabriel kundi sundan na lang ng tingin ng asawa. Napangiti siya sa isiping si Sam nga ang batang babae na nakilala niya noon. Hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin iyong batang nakilala ko na hindi basta-basta nagtitiwala, sabi sa isip. After minutes ay tapos ng maligo si Sam. Nakasuot lang siya ng roba na pumasok sa kwarto at plano nang patuyuin muna ang buhok bago magbihis. Hindi ka pa ba maliligo? Tanong niya kay Gab. Nadatnan niyang may binabasa ito sa laptop. Napaangat naman ito ng tingin pero hindi ito agad nakasagot. Nanatiling nakatitig sa kanya. Bakit nakatulala ka lang dyan? Bakit ayaw mong sumagot? Naubusan ka na ba ng sasabihin? Kanina lang ang dami mong sinasabi. Napangiti si Gabriel. Sino ba naman ang hindi matutulala kapag ikaw ang nakita? Anyway, ang ganda mo kapag basa ang buhok mo, komento ni Gabriel.